Ayan, magandang araw mga ka-basic. So, ngayon po, ang video na to ay tungkol lang po sa One RFID. Marami lang po kasi nako-confuse tungkol dito sa dalawang RFID. Kung ano nga ba yung gagawin nila na steps, kailangan ba mag-register, kailangan pa ba talaga nilang gawin to. So, actually po, hindi naman mandatory to. So, hindi nyo naman kailangan gawin para, kung di nyo naman kailangan sundin, hindi nyo naman kailangan mag-register para makadaan kayo ng expressway. So, kung okay na po sa inyo yung dalawa, yung magkahiwalay, wala na po kayong gagawin. Kumbaga, tuloy nyo lang kung ano yung nasimulan nyo na ginagawa. So, kung gusto nyo naman po na lahat ng expressway, tapos isang RFID na lang ang gagamitin nyo or isa na lang ang niluloadan nyo, ito po yung steps na gagawin nyo para makapag-register. So, una po, ang registration kasi nasa website lang. So, pwede kayong pumunta sa branch o kaya pwede kayong mag-register sa website. Kapag sa website po kayo nag-register, ang nire-recommend po kasi nila na after nyo mag-register, pupunta pa rin po kayo dun sa branch. So, ang gagawin, iti-check po yung, actually yung card, papalitan po ito nung bago. Bali, ang mangyayari, isang RFID na lang, isang card na lang ng RFID, pero yung account nyo, ganun pa rin. Kasi itong luma, hindi po ito babasahin dun sa device na gamit. Kunyari, Easy Trip, tapos dumaan kayo sa AutoSweep, hindi po yun babasahin. Kaya, ang mangyayari, bibigyan po kayo ng panibagong card. So, importante po talaga na pupunta kayo dun sa branch after ng registration. Tapos, yung RFID naman po na nakakabit sa sasakyan ninyo, i-check po nila yon kung bago na. Kung siguro kung mga 6 months before nakapagpalit kayo, baka ano na yon, kumbaga pwede na kasi yung mga bago kasi ang sabi nila capable na daw yon sa one RFID. Pero yung mga luma na RFID, kumbaga hindi pa siya capable. So kahit nag-register ka, kahit na nagawa mo na yung mga steps na kailangan mong gawin, tapos hindi ka nagpunta ng branch, ang problema mo doon, baka hindi siya basahin doon sa, kunyari, auto sweep, dumaan ka ng easy trip, baka hindi basahin yung RFID mo kasi hindi pa siya capable doon sa device nung na yon. So, yun po yung explanation po kasi ni sa branch po ng auto sweep. Kailangan pa rin nating pumunta dun sa branch para unang-una palitan yung card. Pangalawa, para i-check po nila yung RFID kung pwede na po siyang gamitin doon sa one RFID. Kumbaga yung para ma-read nung device. Yung nagtatanong naman po tungkol doon sa kung may laman pa yung inyong RFID, marirefund ba siya o matatransfer? So, yung RFID po kasi during registration sa EasyTrip, mayroon po siyang refund tsaka transfer. So, i-click nyo lang po yung kunyari transfer. Within 2 to 3 days, matatransfer po yung inyong auto sweep dun sa EasyTrip, yung pera. Pero, sa auto sweep naman, wala po siyang transfer option dun sa kanilang website. So, ang mangyayari, pagpunta nyo po dun sa branch ng AutoSweep, hihingiin po sa inyo yung detail nung Easy Trip. Sila na po yung magta-transfer nun. So, wala na po kayong gagawin. Bibigyan nyo lang po yung detail. Tapos, para po makapag-register po kayo sa Easy Trip, ito po, yung Easy Trip, para makapag-register po kayo, i-ready nyo lang po yung ORCR ng inyong sasakyan, tapos isang valid ID, tapos sa valid ID, may 3 signature na katabi. Picturean nyo lang po yon, tapos isave po ninyo sa phone ninyo, kaya sa PC. So, mas nire-recommend ko po kung re-register po kayo, doon po dapat sa PC. Kasi sa cellphone, parang maliit kasi masyado. Siguro kung tablet, okay lang din kasi medyo malalaki na yung niya, yung screen. So, sisimulan ko po yung pag-register, papakita ko po sa inyo yung ibang steps. Bali, open nyo lang po yung inyong browser, tapos hanapin nyo lang yung website ng EasyTrip. Ayan. Tapos punta po kayo sa homepage.
Sa homepage, makikita nyo po doon yung enroll. Ayan, click nyo lang po yun. Ayan, tapos, ito, fill upan nyo lang po yung mga information na inihingi nila. From here, ipo-forward ko na po yung video. Bali, kung ano lang po ano lang naman po yung detail na inihingi nila, yun lang po yung ita-type nyo dun sa sa form. Tapos kailangan naka-open din yung email nyo kasi may verification po yon. So, yung verification na yon, kailangan yung ma-receive sa email at ilalagay nyo po yun doon sa form na pinifill upan ninyo. I-paste nyo lang po yan dyan. Kaya mas maganda po talaga na sa computer po kayo gagawa. Ayun, tapos next, ito na po yung sinasabi ko na mayroong option. Kung gusto niyo i-refund o kaya kung gusto niyo i-transfer yung balance from dun sa kabilang RFID. So, para ma-transfer, kailangan nyo lang i-login yung account nyo o ilagay yung account number ninyo dito sa form. So, syempre, dapat alam niyo yung account niyo dun sa kabilang RFID. Tapos, sila na po yung bahalang mag-process nun kung paano yung transfer. Basta, ang sabi dito, within 3 days, matatransfer po yung inyong pera dun sa kabila, dun dito sa EasyTrip. So, pa-make sure na lang na tama yung info na ibibigay ninyo kasi hindi po yun magpo-proceed kung mali po yung info na ilalagay nyo dito. Kasi parang ilalagin nyo yung account nyo para makita ng EasyTrip. Ayan, bali po ikakat ko na yung iba kasi hindi ko na po pwedeng ipakita dahil mga personal information na po yon. So, kayo na lang po yung bahalang mag-fill up kung ano man po yung detail na hinihingi sa inyo. Basta, ilagay nyo lang po yung tamang information based po dun sa hinihingi po na info ni website dun po sa form. So, ito po yung kailangan nyo nang i-upload. Yan po yung kaninang picture na pinakita ko yung kailangan i-prepare ninyo. Ayun po, hanggang dito na lang yung aking video. Hindi ko na po ipapakita yung hanggang dulo kasi mga personal information na po yun na kailangan ilagay po ninyo dun sa website. Tapos, after po ng registration, may marireceive po kayong transaction ID. So, yun naman po ay para meron po kayong reference na ipapakita dun sa branch. So, ayun, maraming salamat po at sana ay nakapag-share ako ng idea sa inyo. Yung mga nako-confuse, sana ay nalinawan na po kayo. Maraming salamat po sa panunod ng aking video. Sana po ay pa-like na lang at pa-subscribe na rin para sa mga susunod pa po natin na magagandang video na alam kong makakatulong naman po kahit papaano. Maraming salamat.